Magkasawsawan, kami po yung nagbabalik dito sa Face to Face, isang pagsasamang pinagtibay ng matagal na panahon. Ang ngayon po ay nabuwag dahil nga sa alak, sa mga masasakit na salita, sa mga pagmumura at hindi pagkakaunawaan. Pagmamahalang dati po ay wagas, ngayon po ay nauwi na sa pagpapalayas. At kasama nga natin si Aristotel na talagang sinasabi namang may naging pagkukulang si Nanay Adoracion. Bukod sa mga nabanggit mo kanina, kasi po nung... may iba ka pa bang sama ng loob kay Nanay Adoracion? Sa sama po ng loob wala. Yung paliwanag ko lang po yung mga nangyayari sa buhay nila. Kasi nung mga nakakaraan na may hanap buhay pa po ang tatay, okay naman po kahit na umiinom siya. Wala naman pong gano'n na papalayasin. Ano yung pinakagrabing nakita mong epekto ng pag-inom ni Tatay Erning? Nung time na nabato po si tatay ng ni nanay, ng bato yata po sa ulo yun. Oo. Yun po, yun yung parang grabe po yun eh. Hindi ko siya naampisan na basta nakita ko na lang na nagdudugo na yung niya. Nagdugo po ang ulo ninyo, Tatay Erning? Tinamaan po kayo talaga. Ginamot po nung anak ko. Eh sabi ba naman niya kasi sa akin, paano hindi? Anong hindi ko gagawin yun? Sinasabihan niya kasi nanay ko. Sinasabihin niya, pangit yung mga lumalabas sa mga akin eh. Mamatay ka na. Tagal mong mamatay. Sabi sa akin. Bakit po ninyo nasabi yun, Mang Erning? Wala ng galit niya sa akin eh. Eh, nahampas ng hawon ng bato eh. Oho. Hindi naman ako tamatamaan. Bandang uli. Kaya nga ho, yung pagmamahal, tuluyan nang nawala at puro talagang masasakit na ang nasalita ang mga sinasabi Pupuk siya ng ninyo. pupuk, hindi yung tumatama eh. Kasi lasing siya. Eh ngayon, kinakain naman ko eh. Sabi ko, para mahinto na ako, binigay ko na. Inilapit niyo pa ho yung ulo niyo. Naku naman po, naku. Face-to-face encounter po ang isasagawa ng ating trio tagapayo sa ating pong mga bisita. Isang masinsinang counseling upang maliwanagan po sila sa problemang kanilang pinagdadaanan. At sana naman po kahit papano ay makatulong kami sa kanila. Ang sasabihin ko na lang po sa inyo, paalala. Kasi ho, Natanggap ko naman po yun. ang pag-iinom ko, no, sa punto nyo, regular na. Kapag po kayo hindi nyo namamalayan, may nagawa kayo, dahil nakainom kayo, bibigat pa po ang penalty. Yun na lang ang pampapaalala ko sa inyo. Maglabada o magplansa. Man, nandito po kami sa loob ng bahay, pero Lahat ng tao sa lugar namin nahihirap. nagsasama lang po kami gano'n. Na mabubuhay po kami magkakasama. Sa ating pong mga panauhin, nabigyan na po kayo ng counseling ng ating trio tagapayo pero meron pa rin po silang nais na sabihin sa inyo. Simulan ko lamang po kay Attorney David. Bali po sa palagay ko po dito na napakalaking bagay ang makakatulong sa inyo sa oras na sinubukan ni Tatay Erning na at least ihinto o bawasan yung pag-iinom. At ay, sa palagay ko, habitual drinker ka na. Nais kong ipaalala sa iyo na ang panginginom ay maaaring makapagpadulot pa ng mas higit na penalty o maging aggravating circumstance sa oras na nawala ka sa katinoan at may nagawa kang krimen. Tungkol naman kay Nanay, Nay, ang pagsasama ninyo nabuo ng 20 plus years, no? So siguro, dun sa pagsasama na yon, isipin nyo na lang din po minsan kung ano yung mga magandang naidulot na ninyo sa isa't isa at iwasan po sana natin yung paghahabol ng bato at pamumukpok dahil po yun ay merong karampatang penalty sa ating batas. Yun lang po. Maraming pong salamat, Attorney Christine K. David. Dr. Camille? Alam niyo, isa sa nagiging bahagi ng midlife crisis ay pag nag-iisip ka na kung ano na ang mangyayari sa'yo pag tumanda ka na. At pag umabot ka na sa punto na talagang matanda ka na, dun mo nakikita na eto pala ang mangyayari sa akin. Kaya kung minsan hindi niyo po maiiwasan na pag umabot na po kayo sa puntong naging senior citizen kayo, ay talagang paano na yon? Ano na ba ang magiging silbi ko? Unang-una, lalo po sa ating lipunan, may mga pagkakataon na bata pa lang ho ay kailangan mag-retire na. Kung minsan nga po, sabi nga ni Mang Ernesto, siya ay gwardiya. Talaga hong may mga pagkakataon na kung minsan pag sinabing 50 anyos ka na, gwardiya ka pa, ay tinatanggal
mabagal ka na rin sa trabaho dahil hindi ka na nga tinatawag na efficient or competent. Unlike po sa ibang bansa na talagang naggagawa ng paraan na meron pa rin nagiging trabaho ang mga senior citizens, sa atin po talaga ay mahirap. Kaya ito po ang talagang sabihin na natin, paraan para ang kanilang mga pamilya ay maging supportive kung ano man po ang mangyayari sa isang senior citizen. Sa punto po na nangyayari kay Mang Ernesto, mahirap po na ang naging kaibigan niya ay ang alak. At pag naging kaibigan niya po ang alak, ay talagang sabihin na natin, umaabot siya sa talagang sukdulan na nalalasing po kayo at iba po ang nagiging pananaw niyo sa buhay. At the same time po, hindi lang po kasi alak ang nagiging problema niyo rito, kundi ho ang pagsisigarilyo rin na umaabot po kayo na isang pack isang araw. So talagang ang dami po kasi nung nagiging bisyo na talagang dapat natin unti-unting tanggalin. Kaya hindi ko rin ho talaga mai-advise na sabihin sa inyo na magiging maganda ang inyong pagsasama kung talagang dito ay magkakapatawaran tayo. Isa-isahin po natin, Mang Ernesto, nagawan po natin ng paraan na kayo ho ay sa sarili niyo po, umpisahan niyo po ang pagbabago para ho sa ganon ay matanggap din kayo ng pamilya niyo. Doon naman po sa Erlinda, sana maintindihan mo na kung ano man yung napag-usapan natin kanina, lalo na po doon sa iyong ginagawang trabaho, meron pa naman pagkakataon at maraming pagkakataon na ibibigay sa iyo ang ibang tao na makahanap ka ng talagang maayos na trabaho. Hindi yung ganyang klaseng trabaho na sabihin mo easy money, dahil kasi 3 oras lang, may 700 pesos ka na. Magtitiis ka lang at magagawa mo ng paraan na mabuhay mo ang iyong 4 na anak. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny. Kuya Ernesto at Aling Adorasyon, sa una palang araw ng iyong pagsasama ay nagkasala na kayo. Ngunit napakarami po mga tao na pumasok po sa mga problema, pumasok sa kasalanan, nakaiwas sa kasalanan. Anong ginawa nila? Isa lang, nagbago. Kaya ito ay isang pagkakataon na binibigay sa iyo na iwasan mo na ang pag-iinom at magbago ka na. At para naman sa iyo, Adorasyon, ay nakita mo na ang kahirapan po ay nagtulak sa iyo sa ganitong sitwasyon sa buhay. Pero hindi yon ang dahilan na dapat tayo'y mawala ng pag-asa, dahil nandiyan ang Diyos na magbibigay sa atin ng buhay. So kung ipapasok nyo ang iyong buhay sa pagmamahal sa Diyos at pagsamba sa Diyos, I think natutulungan din kayo. At ikaw din, Erlinda, huwag mawala ng pag-asa. Sa trabaho mo ngayon ay makakita ka ng isang pagbabago kung iiwasan mo ang nakaraan. Kaya dito sa Face to Face ay binibigyan tayo ng Panginoon ng biyaya upang magbago. Sabi nga, may bukas pa naman na magbibigay sa atin na magandang buhay. Maraming pong salamat, Reverend Father Sonny Merida. Nanay Adorasyon, naging mabigat po at mahirap para sa aming lahat ang problemang pinagdadaanan po ng pamilya ninyo. At isa nga po sa pwede naming maitulong ay yung pong matutukan si Mang Ernesto para nga po matigil na niya yung kanyang pag-iinom. Kasi po ang nakakatakot dito, Mang Erning, baka ho dumating sa puntong may mga magawa ho kayong mga bagay na hindi ho maganda, na maari pa hong magresulta sa pwedeng makulong po kayo. Baka ho kasi dahil sa kalasingan ninyo, hindi ninyo alam may mga bagay na nagagawa po kayo na pagsisisihan po ninyo balang araw. Ang tanong po namin sa inyo, gusto po ba ninyo na matulungan namin kayong maihinto na ang problema ninyo sa pag-inom? Opo. Mang Erning, sa palagay ho ba ninyo, meron ho kayong dapat na ihingi ng tawad sa inyo pong kinakasamang si Aling Dolores at sa kanya pong anak na si Erlinda? Pag sana matutunan yung patawarin lahat ng kasalanan ko sa inyo.
pilitin kong magbago, tanggalin bis yung pag-inom, pati na paninigarilyo. Aling Dolores? Mahal ko naman po yan eh. Dahil magulang ng anak namin. Kaya kahit anong oras, pwede ko siyang patawarin talaga dahil alang-alang sa mga anak ko. Kung sasabihin niya sa akin na talagang magbabago siya, iiwasan niya lahat, tatanggapin ko siya ng taos-puso para umuwi sa amin. Ayun naman po pala, Mang Ernesto. Marahil napakahabang panahon na ang huling beses na kayo po ay nagyakapan, Mang Ernesto. Hindi ho ba? Aba, dapat paminsan-minsan yan ay pinaparamdam ninyo kay nanay. Dahil kayo naman po ay nagsama ng 26 years, tay. Huwag na po kayong iinom at kami po'y nag-aalala. Baka kayo po'y magkasakit pa. Wala sa edad yan, kaya pa yan. Oo. Kaya pa yan. Yan. Salamat po sa ating mga panauhin ngayong araw na ito. Amina na po tayo mga kapatid, anong aral na naman po ba ang naisituro sa atin ng ating pong issue ngayong araw na ito? Mga ka-face to face, isipin po natin ang bigat ng binibitawan po nating mga salita. Huwag po sana nating hayaan na masira ang ating magandang relasyon sa ating kapwa nang dahil lamang po sa masasamang salita na lumalabas po sa ating mga bibig. Kung tayo pong lahat ay magsasalita ng magaganda at pagmamahal sa bawat isa, sigurado pong walang hanggang kaligayahan at kapayapaan po ang ating matitikman. Isang punto rin po sa isyong ito ay ang masamang epekto po ng labis na pag-iinom ng alak. Palagi po naming ipinapaalala sa inyo na ang paglalasing ay hindi po maganda sa ating katawan, sa ating pag-iisip, dahil maari rin po itong pagsimulan ng hindi pagkakaunawaan. Kaya po sana, uminom lang tayo ng tama o mas mainam pa, wag na po sana talaga tayong matutong uminom pa. At kung tayo naman ay umiinom, sana po itigil na rin natin ito. Ang issue rin po ngayong umaga ay nagpamulat po sa ating lahat sa kalagayan po ng ilan sa mga kababayan natin tulad po ni Mang Erning at Ate Erlinda. Kumakatok po ang face-to-face sa pintuan ng mga ahensya ng gobyerno na sana po'y mabigyan ng proyekto ang mga retiradong mga mamamayan na may kakayahan pa hong magtrabaho para nang sa ganon ay imbis na masayang po ang panahon nila sa pag-iinom ay maging kapaki-pakinabang po sila. Gayon din po sa mga kapatid nating walang maayos po na trabaho na gustong magbago ang buhay at magkaroon po ng marangal na kabuhayan. Sana po makipagtulungan po kayo dito po sa amin sa face-to-face, yung mga ahensya po ng gobyerno upang magkaroon po ng pag-asa sa ating pong mga kababayan. Maraming salamat sa aking pong co-host na si Hans Martel, sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating mahal na trio, Tagapayo, ang ating pong mga sausawero at sausawera sa studio, at higit sa lahat sa ating pong mga bisita na nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa. Mga kapatid, ang face-to-face po ay bukas para po sa inyong lahat. Lumapit lamang po kayo sa amin kung nais po ninyong maglahad ng inyong problema sa buhay. Makakasiguro po kayong hindi namin kayo pababayaan. Ako po muli, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Totoo ba na pinagpalit mo siya sa ibang babae? Opo. Bakit? Nahuli ko po siya na may boyfriend siya. Nahuli mo siyang may boyfriend.